Bigyan naman natin ng malunggay yung mga ibon natin dito. Paborito nila itong kainin. May mga inakay sa loob. Yan po, inakay yan. Tapos yung isa doon. Yung ating mga koy naman ang ating pakainin. Kaliw lang yung mga isda natin, no? Pati kamay natin gusto nilang lumukin. Pero may napapansin po ko dito na koy, yung kulay itim. Napakailap. Hindi lumapit sa ating kamay. Pero yung mga ganitong kulay, oh. Napakadali lang nilang nasanay mga kaprobinsya. Kahit matagal na po natin na hindi natin sila na hand fed. Pero hindi po sila mailap, basta palaging pakainin, tapos palagi i-hand feed. Nakakatanggal ng stress. Pati mga maliliit, hand feed na natin. Napakadali lang paamuhin yung isda. Ayan, oh. Para sila mga manok ba na kumakain sa ating kamay. Dati inakala ko po na napakahirap i-hand feed yung isda. Nung bago pa lang sila dito, pag makakita sila ng tao, halos hindi kumain sa feeds. Pero ngayon, oh,
Sa mga nakaraang video po natin, nag-harvest tayo ng tilapia dito. At mga malalaki po yung nakuha natin dito. Pero pag nagbigay tayo ng pagkain, mga maliliit lang yung makita natin. Ano? Yung mga malalaki, nagtago lang. Mailap yung mga malalaki mga kaprobinsya compare sa mga maliliit. Hindi na natin mabilang kung ilang kilo na yung na-harvest natin sa ating mga tilapia. Pag wala tayong pang ulam, ito yung napakadali nating harvestin, tilapia, para pang ulam. Pati yung malalaking koi, paminsan-minsan lang natin masilayan. May malaki po dito na koi. Isa lang yung nakita natin na koi. Parang nasa ilalim agad yung koi. Okay lang pala ihalo yung tilapia at saka koi mga kaprobinsya. Akala ko po noon na mag-away sila. Matagal na po yung koi natin dyan. Pero hindi sila kumain. Hindi sila pumaibabaw. Isa lang yung nakita natin kanina. Tapos wala naman. Busog siguro. Or mailap lang sila. Hindi katulad pag nasa concrete pan na pag magbigay tayo ng pagkain, pumaibabaw agad at kumain. At dito naman sa kabila, marami dati po na marami pa tayong asula. Lagi po tayong nabigyan ng asula sa kaila. Pero ngayon wala na po tayong asula. Parang seasonal na po yung asula dito sa amin. May time na napakabilis kumabi o napakaganda sa asula. Pero ngayon naman hindi sila nabubuhay sa tubig. Ilang beses po tayo nilagay ng asula sa tubig, patimpan, pero hindi dumami. Bigla lang mawala pag binilikan natin. Napakalaking singkamas oh. Tago kayo. Hindi po ito tinanim, parang hinagis lang dyan. At napakalaki ng kanyang laman. Kahit hindi siya nabaon sa lupa. Lutaw na ba kayo? Tingnan natin kung pwede ba itong kainin. Kasi may biyak dito. Hindi nakuha agad, hindi namin namalayan. Hindi namin napansin. Kuha. Medyo marami po yung tinanim natin doon. Dalawang linya yon. Pag pangkonsumo lang, hindi namin yung maubos. Magsawa na kami sa kakain ng singkamas. Goods lang mga kaprobinsya. Walang sira. Kala ko po, wala, medyo sira na yung sa ilalim. Daot na. Kasi may biyak dito sa puno. Tikman natin kung matamis pa ba to. At lumaki siya ng gusto kasi napabiyaan na siya dito ba. Hindi siya napansin. Kala ko po walang laman. Kasi dyan po tayo nagkuha ng kuan, mga buto para tinanim natin doon. Walang kahirap-hirap tanim, basta may ulan lang or basta lang yung lupa. Tapos hindi namin siya kainin ng mga uod.
Buz lang. Nasa mga 2 kilo siguro, 3. Walang pili sa bagay yung arating unggoy. Oh. What's up, boy? Mas gino. Nangihi pa siya kahit ito na. Uy, namukto lang makagoy. Kailangan mo na magsuot ng bra. Siro kayo. Oh. Paborito para ni Goy-Goy yung singkamas. Oh. Hulog na. Siro po kagagod. Yung unggoy natin namuktol na. Oh. Naglandi ka na, Goy. Siro ka juga kayo. Sarap, Goy, yummy. Sinira naman niya yung kanyang kulungan. Oh. Ninat-nat niya yung kahoy. Yan ako. Lah, ito, Goy. Ikmat yung maraming guyan. Pinili yung malaki. Tinapon yung maliit. May bad news po tayo mga kaprobinsya tungkol sa ating mga alaga ditong rabbit. Yung mga alaga ating rabbit, napakarami yung namatay at hindi namin alam kung ano yung dahilan sa kanilang pagkamatay. Inakala ko po na inatake ng sawa, pero kusa lang silang namatay. More than 20 heads yung namatay sa ating mga rabbit. Napakarami. At yung natira, mga ilang heads na lang. Nilagay nila sa kulungan. Oh. Nilagay nila dito. Hindi namin alam kung ano yung dahilan bakit nakasakit sila. Oh, may rabbit na nanganak. Oh. Wala kaming alam kung ano yung dahilan. Nagtanong po ko sa kanila kung ano yung nangyari. Nung tiningnan nila, marami na yung patay na nagkalat. Biglang natahimik yung ating mga alaga dito na rabbit. Parang kuwan ba, katulad ng ating mga manok na napakarami tapos biglang inatake ng sakit at biglang lamang namatay. At saka yung natira ngayon dito, 3. Balak ko pa sana na i-repair yung kanilang bako dito, pero bigla na silang namatay. Sabi po nila, kasi namatay po yung mga rabbit, wala po tayo dito. Andun tayo sa bahay, umuwi tayo. Nagsinlang sila sa atin ng video na nagkalat na yung mga patay na rabbit. Nakakalungkot po mga kaprobinsya kasi medyo matagal na po natin sila na inilagaan dito. At nagsimula lang tayo sa 2 babae, tapos naparami natin sila. Wala na tayong makikita dito na tumatakbo tuwing papasok tayo dito. Kasi pag dumaan kami dyan, tapos yung mga rabbit wala pang kain, parang nanghingi sila, lumapit sila sa atin. Kaya minsan hagisan natin ng dahon ng napier, dahon ng mare de agua. Sabi ko po sa kanila, hindi kaya nalason.
baka ano yung dahon na pinakain nila. Pero yung pinakain lang naman nila yung maridaagwa lang daw. Tapos nagtanong tayo sa kaila, baka inatake ng sawa. Wala naman daw palatandaan na may sawa na pumasok dito, or baka aso, pero wala namang mga sugat. Ang napapansin lang nila na parang nagsusuka sila ng dugo. So sa tingin ko po, dinapuan ng sakit yung mga rabbit natin, tapos hindi lang natin namalayan, kaya namatay sila. Pero ang pinagtaka ko lang po, kung may sakit, hindi siguro maramihan, or hindi siguro sabay-sabay. Pero yung nangyari sa ating mga rabbit ito, napakarami po yung namatay, more than 20 heads. At yung natira dito, 6 heads na lang. Ito lang yung natira. Tapos sa tingin ko po, puro babae ito. At napagpasyahan po natin na itigil muna natin siguro yung pag-alaga ng rabbit. Parang magpalamig muna tayo. Parang natuma pa ako mga kaprobinsya. Kasi nung nagsisila na sa akin ng video, nagkalat yung patay na rabbit. So sa mga followers natin dyan na medyo mahilig sa rabbit, ito po yung nangyari sa ating mga alagang rabbit. Kakaunti na lang yung natira. At yung natira dito, parang hindi naman sila matamlay. Kondisyon naman sila kayo. Yan lang po ang pinagtaka namin, kung bakit sabay-sabay silang namatay, yung more than 20 heads na rabbit. Ngayon lang po ito nangyayari na muntik nang maubos yung mga alaga nating rabbit, katulad sa ating mga manok dati na dinapuan ng sakit. Yan po ang aking napapansin. Hindi nga nangyayari dito sa atin na sa isang araw 2 or 3 yung namatay na rabbit. Minsan may makikita tayo, isa lang yung patay, siguro nagkasakit or dahil siguro sa katandaan niya kaya namatay. Pero ngayon parang hinarbis yung mga alaga natin. Nasayangan po kami dito kasi masarap yung karne ng rabbit mga kaprobinsya. Paglutuin, adobuhin sa gata, masarap yan. Pero ngayon na hindi naman sila maingay, pero pag pumasok tayo dito, parang magkagulo po yung rabbit mga kaprobinsya. Atako sila sa atin, pa ikot-ikot, pa ganon-ganon. Pero ngayon, bakante na. Kasi 6 na lang yung natira sa ating mga rabbit. At hindi na natin mabilang kung ilan yung ating nakatay. Tapos sa mga nakaraang taon pa, nagbinta pa tayo ng rabbit. Ibinaon lang nila yung mga rabbit dito. Nilagyan pa nila ng cross. Si Dodong po yung may gagawan dyan. At yung natira dito, tignan po yung tsura nila mga kaprobinsya. Wala naman silang sakit. Baka nakakain sila ng damo mga kaprobinsya na nakakalason. Pero sabi po nila, dahon lang daw ng maridaagwa yung pinapakain nila sa ating mga alaga. Siguro dinapuan sila ng sakit, na nakakamatay na sakit. Hanggang dyan lang siguro yung mga buhay sa ating mga rabbit. So yan po ang update sa ating mga alagang rabbit dito. Halos po namatay lahat yung ating mga rabbit. Kakaunti na lang yung natira. 6 heads na lang po. Tapos balak ko po na ipagpaliban muna yung pag-alaga ng rabbit. Puntahan natin si Rigor. Mga ilang araw po na hindi tayo nakipaglaro sa kanya. Shoo. Mayo agad siya. Taliliad ba warag sos. Murag magkaraan ba, murag dako. Oh, naman lumapit agad sa atin. Martes, kumusta Tes?
No, mo na ibili din ni Rigor oh. May sugat siya oh, may kati-kati siya sa ako ah. Tapos parihan natin to. Si Marites gumaya kay Rigor. Check natin yung busal. Okay pa naman. Si Rigor oh. Oh. Danagan na kay Rigor. Danagan gini siya. Danagan yung kain ni makahan eh. Kainin natin ang kuan. Feeds si Rigor at si Marites. Pramil at saka feeds. Lagyan natin ng asin para ganahan silang kumain. Rigor! Di bang? Di bang. Putol? Ano man na? Ah. Rigor. Kalma kay Rigor sa. Abot na narin ito sila kulit kayo. Suy-suy. Luwag na si Rigor oh. Kasilot Marites. Silos po siya. Ngat. Makalagid siya dyan. Makalagid. Ang bigat na. Hindi ko na kaya si Rigor buhatin. Oh! Rigor, kaan ko? Sama. Sa may problema Gor? Sa balak ni mo Gor? Taklas wala dyan. Ay nagpamatid. Okay raman ko ang sungay-sungay mo pero wala eh. Hindi kasama yung sipa kasi masakit yung sipa. Si Marites gumaya kay Rigor. It's more fun in sungay-sungay. Pinaglaruan ni Dodong si Rigor. Wala ako trabaho sa gold. Okay na po siya. Gor. Balik Gor. Gor. Yung Marites naman oh. Tika Gor. Gor. Oy! Kates! Sweet-sweet di kang Rigor ha? Pinaglaruan ni Dodong si Rigor. Wala, di ba ako na dong? Gumaya siya kay Rigor oh. Kusga na ba Kates? Ano, pinagtulungan ako mga kaprobinsya. Lumapit naman si Rigor. Mama ni mo, Basya. Anggol mo Dodong. Agul. Uy, ano mo? Ano? Rigor. Uy, Saglit, gandi nga. Wala. Ang libog no? Unsa na makates? Sinahan na magkates. Dako na nagkakalawas. Ano sa makaig pala na? Gula na ka? Matanda ka na te? Huwag kang gumaya kay Rigor. Si Rigor bata pa. Kayang-kaya pa nang pigilan yung kanyang katawan. Yung kanyang lakas. Ugukan ni mo. Sa pa naman mahitapos. Bupares ugok ipugi. Imong lawas. Gor. Ugok ng pugi ng lawas sa akin eh. Ugok na ka Gor.
Kino ni kining lagayan ni mo gor. Muni mo gipanghinambog. Yes. Taas siya gila. Diyan na siya. Bakit parang wala siya balik ko? Oh. Kahilasan si kaya. Sus ko. Nanggigil ako sa yogor. Nanggigil ako sa sige. Lumbag ko no be, lumbag. Pakilabang mama nimo. Pakilabang mama nimo. Ayaw niya mo palapit kay Marites? Kumain na si Rigor ng fish oh. Sama Igor? Sampai gitu ya. Ini kan labas saya pakai tas. Mamarigla-rig. Alit lang mamarigla nih pa. Rigor. Si Rigor po parang bata lang na parang laro lang yung nasa isip niya ba. Mga mag-sos ko. Gamay ka kilo. Mano. Ah. Oh, ano wag na? Oh. Jackpot mo itlog. Toong mo itlalo, ya. Iyawan kalit na Rigor ni. Patay na cellphone. Kan kamera. Akala ko na. Guba ng kamera na to. Lor. Kain mo na. Ano. Sagayahin ko si Tatay Pogi. Ganito yung ginawa ni Tatay Pogi. Condition kasi oh. Na si Rigor po, isa sa mga pangtanggal ng stress dito sa atin. Parang nakalimutan natin yung nangyari sa ating mga rabbit. Basta makita natin si Rigor. Oh. Mura isang bata. Yun nga, yung hona. Gaan na yun kayo. 25 days na siya. Si Rigor. Di ba dong? 25 days na si Rigor. Malapit na mag-Pebrero, tapos Marso, may isa naman tayong baka na abangan. Sana lalaki yung anak niya. Pag manganak yung isa natin baka na pula, dito natin ilagay. At si Marites, pwede naman natin ilipat doon sa kulungan. Pero mukhang okay pa naman siya dito. Maliit lang naman yung kain niya. At yung bato na malaki dito, oh, success po yung paglipat dito sa ibaba. Ito po kailangan pa itong tambakan para malibil doon sa dati nating kulungan. So okay lang yung mga bato na yan. Magdagdag tayo dito ng isang kwarto sa ating kulungan ng baboy. Bali dalawa at bang. Tapos may isa pang bato na hindi pa nakuha. Pero hindi po masyadong malaki yan. Sana hindi po kami mahirapan sa pagkuha sa bato na yan. Hanggang dito po yung kulungan natin. Hindi po tayo magpaparami ng patining. Magpaparami po tayo ng inahin.
para kung sakaling marami tayong inahin, palagi tayong makabinta ng mga biik or baboy pang lechon. Siguro kung may fattening tayo, depende lang kung may bakante tayo sa ating mga kulungan. Pero kung wala, dispose lang tayo ng dispose. Kahit may 6 na tayo na inahin or 8, okay na tayo dyan. Sa sunod nating target, magpagawa tayo ng gestating pen. Tapos paruing pen at ayusin yung mga nasira dyan na dingding sa ating kulungan ng baboy. Yung nasa sako, mga graba po yan para isiminto namin dun sa gitna. Hindi pa yan na siminto. Lalo po tayo na-inspire sa ating pag-alaga ng baboy. At pag kayo po ay balak mag-alaga ng baboy, magpatining, napakaganda magpatining or napakaganda mag-alaga sa buwan ng Oktubre. Ibili tayo ng biik sa buwan ng Oktubre, tapos pag gusto natin i-patining yan, ibinti natin sa buwan ng January. Tapos pag panglitson yung target natin, bibili tayo ng biik sa buwan ng Nobyembre. Pwede natin yan ibinta sa buwan ng January. Panglitson pa yan, depende. Pwede sa buwan ng Disyembre. Nasubukan na po natin yan dati. Bumili tayo ng mga biik, tapos ibininta natin sa buwan ng Disyembre. Mataas yung kita at sigurado po tayo na hindi tayo malugi. Pero pag sa buwan ng Hunyo tayo mag-alaga, dyan tayo mahirapan. Medyo bumaba yung presyo ng baboy. Hindi po demand yung mga baboy na panglitson.